Isang pinagpala at maalab na gabi sa ating lahat. Bago po ako magbahagi at magpahayag ng salita ng Diyos sa gabing ito, nais ko muna pasalamatan ng ating Panginoon sa patuloy na pagbibigyan niya sa atin ng oportunidad na magkaroon ng fellowship through online sa kabila ng iba't ibang sitwasyon at pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. At nagpapasalamat din ako sa mga tao na patuloy na tumutugon at nagpapagamit para maisakatuparan at maganap ang online na ito. So palakpakan po natin ang ating mga sarili at purihin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Ang aking ibabahagi sa gabing ito is all about run with endurance. We cannot win the prize if we don't finish the race. Amen? Mababasa po natin sa Hebrew 12 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya alintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father God, sa gabing ito. Patuloy namin na itataas ang iyong pangalan sa aming buhay at sa aming online na fellowship, Panginoon. We ask, Father God, na pagkalooban niyo po kami ng puso na tanggapin ang iyong salita at buksan niyo ito, Panginoon, at gawing isang matabang lupa, Panginoon, upang ang iyong salita na maitatanim dito ay lalago at magkakabunga, Panginoon. Dalayan namin, Panginoon, na pagkalooban niyo po kami ng katalinuhan at karunungan upang mabatid namin ang iyong mga salita sa aming buhay. We ask, Father God, na samahan niyo po kami hanggang matapos ang aming online fellowship, Panginoon. Muli, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa ating nabasa sa Hebrew 12, verse 1 to 2, ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa bawat nananampalataya na kinikailangan po na magiging matyaga tayo sa takbuhin natin na nasa ating harapan. Amen? Kailangan maging matyaga po tayo. Ibig po sabihin, ito po ay ang buhay pananampalataya na pinagkaloob at ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kailangan tayo po ay patuloy na tumatakbo na ayon sa kalooban ng Diyos. We need to exercise our faith daily. Amen? Sapagkat tayo po ay napapaligiran ng napakaraming saksi. Kung kaya't maging halimbawa po tayo sa kanila. Amen? Nagaya po ni Timothy na sinasabi sa 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Na ito po dapat yung makikita sa atin. Amen? Be a set of example and living as a testimony to others. Amen? Sinasabi din sa verse 1b, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. So ano po ba yung mga balakid o mga kasalanang kumakapit sa atin? Ito po yung mga kasalanang hindi pa natin isinusuko o idinudulog sa ating Panginoon. O ito yung mga kasalanang hindi pa natin kino-confess, nire-repent sa ating Panginoon. Amen? Sometimes we have a lack of discipline. Dahil po sa napakadaming pinagdadaanan natin na mga problema, kung kaya't minsan nawawalan po tayo ng disiplina. Minsan nawawalan po tayo ng pag-iisip. Amen? Na sa buhay natin, kailangan mapanatili natin
yung ating magandang kaisipan at pangunawa sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Upang mapanatili po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po ba yung mga kasalanan o mga balakid na kumakapit pa sa atin? Yung envy. O ito yung pagiging mainggitin sa iba. Amen? Minsan sa panahon po ngayon, di po ba na maraming mga problema o pagsubok na napagdadaanan natin. Ngayon po, minsan nawawalan na po tayo ng pera, o kaya minsan may nakikita tayo na mga tao na umaangat. Minsan ito po yung umiiral sa bawat isa sa atin. Ito po yung pagiging mainggitin sa iba. Na ayaw po natin nakikita na umaangat yung ating kapwa. Gusto lang natin mangyari ay tayo po yung nakikita nilang umaangat. Amen? Ano pa po yung mga kasalanan pa o mga balakid na kumakapit sa atin? Ito po yung pagseselos. Maging sa ating pamilya, nangyayari po ito. Yung pagseselos. Dahil nakakaramdam, nakakita, at napapansin po natin siguro na meron isa sa bawat isa o meron isa sa atin na mas may pinapahalagaan o kaya meron mas angat yung pagmamahal ng isang pamilya. Amen? Ito po yung mga bagay na kailangan po natin tanggalin sa ating buhay. Kung kaya't hindi po natin nagagawa yung kalooban at nais mangyari ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi din natin nasusunod yung pagkatawag ng Diyos sa ating buhay. Kaya we need to confess and repent all our sins and burdens to God. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ano man ang mga pagsubok, problema, at alalahanin natin sa buhay, patuloy po natin ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Yesus. We must depend on Him for everything. Who is Jesus in our life? Sino po ba si Jesus sa iyong buhay, kapatid? Not only He is the Son of God, but He is our Lord and Savior. He is our great shepherd. Amen? Na kung saan si Jesus po, dinadirect po niya tayo, nililid po niya tayo sa tamang lakarin, tamang takbuhin po natin, at tamang landasin po natin. Amen? In our Christian life, we run with endurance. Sa buhay pananampalataya po natin, tayo po ay tumatakbo na may pagtsatsaga. And we are runners of God. Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng runners? Runners not only properly nourish their body and recover well, but they also work hard to build endurance. Amen? Na ano po yung mga ini-endure ng isang runners? Ni-endure po nila yung malayong takbuhin, na mas ma-develop pa nila ang bilis ng kanilang pagtakbo at mapataas o kaya mapababa nila ang kanilang mga timbang. At kung minsan sa kanilang pagtakbo, kailangan po nilang mag-stretching. Amen? Upang hindi mabigla ang ugat at muscle ng kanilang katawan at para hindi po sila magkaroon ng pilay o sprain sa kanilang patakbo. At kung minsan nakakaranas din sila ng kasakitan sa kanilang pagtakbo. Kung kaya't kailangan nila itong tiisin sa kanilang mga buhay. Ito po yung mga nararanasan ng isang runners. Likewise, as Christian, we work hard to strengthen our faith to endure the race of faith. And what will we do? We must seek Him daily in His Word and in prayer. Na ito po dapat ang magiging daily routine and habits po natin upang magkaroon po tayo ng healthy Christian life, na palagi po tayo mag-seek ng Kanyang mga salita at palagi po tayong manalangin sa Kanya. Pangalawa po, na kailangan natin gawin, we must seek fellowship among other believers and let our fellow church member encourage in the faith. Tayo po ay kailangan magpalakasan, magdamayan, magtulungan at magkaisa sa ating buhay pananampalataya. Pangatlo po,
we must welcome, rebuke, and embrace trials. Hindi po tayo exempted as a Christian na ma-rebuke at magkaroon ng trials sa buhay. Sabi po sa Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Hidden love. Mas maigi po na tayo po ay nare-rebuke upang maitama po natin yung ating mga pagkakamali. Kung minsan sa ating buhay hindi po natin nakikita o napapansin na tayo po ay nagkakasala o nagkakamali. Ang ibang tao po ang nakakita nito. Kung kaya't kailangan po natin tanggapin kung tayo po ay nire-rebuke. Amen? At hindi din po tayo exempted sa mga trials, kapatid. Nothing can happen without God's permission. And God will not allow a difficulty unless He has a divine purpose for it. If you will keep your peace, you will pass the test and God will bring you out best or better than you were before. Amen? Na inaalaw po ng ating Panginoon yung trial sa ating buhay upang tayo po ay subukin kung hanggang saan po yung pananampalataya na meron sa atin. Ang sabi po sa James 1 verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen? And always remember, personal discipline is essential if we are to keep our eyes focused on Jesus. Amen? Paano naman po tayo tumakbo na may pagtsatsaga? How to run with endurance. So, ginawan ko po ng acronym ang RUN. Letter R, run patiently. So, sa ating pagtakbo, kinikilangan po natin ang patient. We need to develop patience in our daily life sapagkat we will have many troubles. We will facing obstacles and we will get tired. Amen? In Romans 12 verse 12, sinasabi po dito ni Apostol Pablo, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Na ito po yung encouragement ni Paul o Apostol Pablo sa bawat isa sa atin, kung dumating man sa ating buhay ang troubles, obstacles, and tired o pagkapagod, kinakailangan po natin mag-rejoice. Amen? Na kinakailangan po tayong magkaroon ng patient. Tigit sa lahat, palagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Kung kaya kapatid, kung dumating man sa buhay mo na nawawalan ka ng patience, kailangan mo lang po gawin ay idulog at lumapit ka sa Diyos, humingi ka sa Diyos ng lakas at katatagan at palaging manalangin sa Kanya. Amen? Let us run with patience the race that is set before us. Na ibig pong sabihin ng patience, patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Amen? Letter U, understand the purpose of running. Na kailangan po natin malaman at maunawaan kung bakit tayo tumatakbo at ano po yung layunin natin sa ating pagtakbo. Sinasabi po dito, it's not just about us running with purpose. It's also helping others along the way. Na sa ating pagtakbo, marami po tayong makikita o ma-encounter na kailangan po nila yung tulong po natin. Nagaya po ito ng commercial sa TV na meron pong bata na, o may mga bata po doon na tumatakbo, at may isang bata po doon na malapit na po sa finish line at nang siya po ay lumingon, nakita po niya ang bata na o yung sumusunod sa kanya na nadapa. So, ano po yung ginawa ng batang ito? Tinulungan po niya yung batang nadapa. Saan hindi po niya inisip na siya po ay manalo, na malapit na po siya sa finish line, kundi inisip po niya na kailangan po ang kanyang tulong. Amen? So, ano po yung nangyari sa dalawang batang ito? Sila po ay ginawaran at binigyan ng parangal. So ito po ang nais mangyari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Life is not a competition. Each one is on their own journey. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5:11,
Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen? Nasa bawat isa po sa atin. Kailangan magpalakasan po tayo, magtulungan at magkaisa po tayo upang tayo po ay magtagumpay. Amen? At sinasabi po dito na live according to God's will, God's standards, God's values, and God's principle. Na tayo po ay mamuhay sa standards, sa will, sa values at prinsipyo ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ito po yung purpose ng Diyos kung bakit po tayo tumatakbo. At ang magiging attitude po natin, in Philippians 2, verse 3 to 14, sabi po dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa iyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa iyong sarili. Amen? So, kailangan magiging humble po tayo sa lahat ng pagkakataon. Sabihin po natin sa bawat isa, we are stronger, we can make it, we can fight the good fight of faith. So, we need to exercise daily in God. Ito po yung kailangan natin exercise sa ating buhay. In 1 Timothy 4, 7 hanggang 10, wag mong pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat na walang hanggan. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay meron ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal, sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Amen? Pangatlo po ay letter N. Never give up. Keep on going. So, wag po tayo sumuko. Wag po tayo, patuloy po tayo magpatuloy sa ating takbuhin sa buhay. Amen? Sinasabi sa ating Bible text sa verse 2b, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? Ang ating Panginoong Yesus, nagsakripisyo po Siya para sa atin. Amen? Na hindi po Niya inalintana ang hirap, ang pagod, ang sakit, ang kahihiyan, at maging ang Kanyang pagkamatay sa krus. Kung kaya, sa bawat isa po sa atin, kailangan hindi din po tayo susuko na gaya ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya, never give up on God because He never gives up on you. Stay the course, keep believing. You may be tired, discouraged, and frustrated, but don't give up on your future. Our God is faithful. Amen? So, ang ating conclusion po ay nasa 2 Timothy 4, verse 7, na sinasabi po dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nananatili akong tapat sa pananampalataya. So kapatid, kailangan manatili po tayong tapat sa ating pananampalataya. Amen? So lahat po tayo magsabi ng patuloy ang alab.